Dahil ako po ay nagamitin ng Panginoon para ipahayag ang kanyang mga salita about kung sino ba si Satanas. Bakit ba mga Kristiyano ay nadaya pa rin? Matagal-tagal ng panahon, ating mga Kristiyano, pagkakilala kay Satanas, minsan, nadaya tayo. Nauulit pa rin tayo sa pagkakasala. Bakit kaya? Sige. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na ako'y gagamitin para magpahayag ang salita ng Panginoon sa umagang ito. At salamat din na binigyan tayo ng katalinawan ng Panginoon, lakas ng loob, na makapagpahayag sa umagang ito. Kanina nga, habang nandiyan ako sa baba, nanalangin ako kasi yung ubo ko, grabe talaga. At parang nahirapan akong huminga. Manalangin sa Panginoon. Sabi ko, pagtayo ko sa harapan, Panginoon, maghimala ka. Kasi, siyempre, kahit nga pagkanta ko, isang nakapagod ako, pero sabi ko, Lord, gagamitin mo ako sa umagang ito para magpahayag ng buting balik. Ngayon, parang lumuwag yung aking paghinga. Naranasan ko yung presensya ng Panginoon. Kasi, hindi natin alam yung mga pakana ng kaaway. No? Sige, tayo po'y tumayo. Magbabasa po tayo ng salita ng Panginoon. Ibukas po tayo sa unang Pedro, Kapitulo 5, versikulo 8 hanggang 11. Ako po'y mamuna at pakatapos po kayo. Sabi dyan, maging handa kayo at magbantay. Ang diablo ang kaaway ninyo ay parang leon na umatungal at nag-ali-aligid, naghahanap ng malalaman. Mahalin siya at magpapakatay kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo nagtiis sa mga kahirapan, hindi ng mga masasingin sa buong daigdig. Pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang nagbibigay sa inyo ng kagalangan, kagalingan, katatagan, at lakas ng loob at isang pundasyong di magtinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ng Kristo. Sige, matuloy tayo. Tuloy po natin ating konsyensya sa ating Panginoon. Panginoon, salamat, hallelujah, na kami po ay naparito sa loob ng sambahan para purihin at sambahin ka. At salamat sa kalakasan na binigay mo sa bawat isa na hindi hadlang yung mga bagay-bagay para hindi ka makatagpo, Panginoon, sa umagang ito. At salamat, hallelujah, kami po ay mag-aaral ng mabuting balita. Dalangin po namin ang pagsama ng iyong banal na Espiritu ay patuloy po maranasan ang bawat isa. At maging ako man na maghahayag ng mabuting balita. Salamat, hallelujah, sa katalentuhan na binigay mo po sa akin at maging ako man ay gagamitin mo sa harapang ito para ipahayag yung mabuting balita. Samahan mo ako ng iyong banal na Espiritu. Mahayag yung salita ayon lamang sa iyong kalooban. Maging Lord sa mga tagapakinig. Nawa, hallelujah, bigyan mo sila ng katalinuhan na maintindihan at maunawaan po, Panginoon, yung mga salita mo na kailangan po namin sa panahon ito ay magpantay sa aming pananampalataya at daya ng kaaway. So, salamat, pinupuri ka namin, nilakila ka namin sa umagang ito. Salamat, Lord, at kapurihan ng pakailanman. Jesus name. Amen. Sige, tayo po mga kaupunan. Sige, palakpakan ng Panginoon. Marami tayong bisita, no? Meron tayong bisita na siguro at maintindihan. Kasi ibang lahi, no? Mahina tayo sa magsasalita na English, no? Kaya kailangan natin mag-aral na mag-English para yung mga iba makaunawa. Para na Sister Badit magpaliwanag mamaya pag-uwi. Kasi Tagalog po ang ating pag-uusapan po ngayon. Hindi ba dito mag-advance ko na, no?
Ang ating pong topic ngayon ay exposing the lies scheme of the devil. Scheme. Mga pagsisinungaling at pandaraya, no? Na ginagawa sa kasalukuyan ngayon ni Satanas. Yun nga, mula noong first Sunday and second Sunday ay pinag-usapan natin ano yung mga gawa ni Satanas sa ngayon. Mula nang tuksihin si Eva at Adan hanggang sa kasalukuyan ay nanunukso pa rin siya. At epektibo pa rin ang kanyang pagsisinungaling at epektibo pa rin yung kanyang pandaraya. Kahit na itong mga Kristiyano ay minsan nadadaya pa rin. No? Sabi nga doon, huwag kang manatiling baka dumating yung manunukso ay mabuhal tayo, sabi sa Corinto, chapter 10, ano? Na dapat magbantay tayo. Sabi ni Papa, magbantay ang isang Kristiyano. Kasi hindi natin alam, mamaya na sumusunod na pala si Satanas o binabantayan tayo ni Satanas. Kung saan tayo mahina, doon siya papasok. Kaya maraming mga Kristiyano pa rin yung, mas kahit nga, kami nga doon, kahit mga pastor ay namadadaya. Dahil, hindi tayo marunong magbantay. Kaya tayo, ngayon, pinapalalahan, kami nga doon, in-expose na po noong first Sunday, kasi postway yung magawa ng kaaway. Sabi nga doon, sino ba yung sinungaling daw? Ang tatay sino? Ang Diablo. Satanas ang ama ng kasinungalingan. Alam po natin yan. Nung dinaya si Eva. At nung sa Mateo 4, dinadaya si Jesus Christ doon. Sabi nga niya, sambahin mo lamang ako, ibibigay ko yung lahat ng nakikita mo. Di ba mandalaya, di ba? Ganun po si Satanas mandaya. Minsan, ay yung mga Kristiyano ay nadaya sa mga nakikita natin. At minsan, hindi tayo marunong magbantay. Sabi dyan, sa aking intro, hindi ko na po pinamagatan yan, sabi dyan, si Satanas ay galit sa Diyos. Ito po yan eh. Kasi kung hindi ang galit ang si Satanas o kung si Satanas ng Diyos, hindi siya manunukso eh. Hindi tayo dadayain. Kasi ang gusto ng Panginoon ay ang tao ay maligtas. Yun ang gusto ng Panginoon ng tao. Lahat ng tao, nilikha niya, ay papunta sa langit. Kasi Satanas ay galit sa mga gawa ng Diyos. Sabi niya, si Satanas ay galit sa Diyos. Gusto niyang sirain at wasakin ang mga plano ng Diyos para sa iyo. Totoo po, di ba? Sabi doon, si Satanas ay naparito para mangwasak, manira. Pero si Jesus Christ ay naparito para i-restore ang mga tao. No? Sabi diyan, ito ang mga katangian ni Satanas. Manunukso. Totoo po yun, di ba? Noon pa man si Eva at Adan ay tinukso na. At talagang isa sa tao ang mahina. No? Magwasak. No? Minsan, yung pamilya natin ay maganda. Maganda yung samahan. At mas maganda yung relasyon. Pero naging Satanas para sirain, no? At sinungaling. Yun na nga, sabi ko kanina, ay si Satanas ay siya yung ama ng kasinungalingan. Sabi nga ni Pastor ng Linggo ay white lies. Puting kasalanan ba? No? Kahit yung pagsisinungaling mo na para sa tingin mo maganda, kasalanan pa rin. Naladaya pa rin tayo, nahuhulog pa rin sa pandaraya ng Satanas. Ganun po katalino si Satanas. Ang pandaraya, kapagpunwari, tuso. No? Kaya nga, sabi nga doon, maraming tao pa rin ang nais-scam kasi magaling si Satanas magsalita. Magtukso, tuso siya. Hindi kasi tigilan na hindi tayo madala. No? Kaya sabi ni Pablo dyan, ay ni Pedro ay magbantay tayo. No? Na dapat bilang isang Kristiyano
24 hours nagbabantay. No? Kasi sinabihan tayo ni Pedro na ang kaaway po natin ay nag-aalipin. Naghahanap ng masasila. At kung tayo po ay mahina o hindi tayo nagbabantay sa mga pakana ng kaaway, yun nga, in-expose na natin yung mga gawa. Marami pa po yan na kung pag-aaralan mo po yung mga gawa ni Satanas, ay si Satanas po ay tinawag sa Biblia, Lucifer. No? Yung sabihin parang kanang kamay ng Diyos, pinagkatiwalaan ng Diyos. Ganun po yung pagkakilanlan ni Satanas. Tinawag na Diablo, tinawag na Lucifer, tinawag na Satanas. No? At pag-aralan ni Satanas ay maraming kaya niyang gawin. Pero sabi nga ni Pastor Sane, ang isang Kristiyano po ay hindi na mapapasok ng ng kaaway. Kasi bakit? Matagal na pong pinagtagumpayan ni Jesus Christ, tilano sa Satanas. Ibig sabihin, talo na si Satanas. Kaso nga, nangyayari, sabi nga doon, meron tayong enter point. Mahina po. Meron tayong kagawian. Meron tayong tawag dito, may kahinaan po ang isang Kristiyano. Minsan, tayo bilang isang mga Kristiyano, kung saan ka mahina, dapat doon mo pinapalakas. Kasi ang Diablo po ay 24/7 nagbabantay. Ang binabantayan po niyan, tayo mga Kristiyano. Kasi ito pong mga unbeliever po, ay hindi na kayang bantayan. Kasi araw-araw na ginagawa nila ay para kay Satanas. Pero mga Kristiyano ay ginagawa nila para kay Jesus. Kaya gusto ni Satanas na yung plano ng Panginoon, sirain, wasakin. Pero dahil nasa atin na si Kristo at meron na tayong banal na Espiritu, hindi na tayo magagaya. No? Dapat ganun po ang kaisipan ng isang Kristiyano. Dapat araw-araw magbantay tayo. Ano ba yung mga panunokso ngayon ng Diablo? Sabi diyan, sa first point ko po, sabi diyan, paano ang isang Kristiyano magbantay at maghanda sa pakana ng Diablo? No? Minsan, sa tagal-tagal po natin, nabisahan ko po na sa verse 8. Maging handa kayo at magbantay, ang Diablo ang kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at nag-aalaligid na parang naghahanap ng malalaman. Parang daw liyong. Pag nabi nga daw sa prayer meeting na tinuro ni Father Carlo next Friday, na pag nanood po kayo ng National Geographic ay yung leon, binabantayan niya yung isang grupo. At tinitingnan niya kung sino yung mahina. Ang unang-unang ginalapa dyan yung mga anak, di ba? Tiningnan mo, kasi mahina, wala silang panlaban. Kahit sabihin natin yung mga turo, mga kalabaw, ay kaya nilang pagkumpahin. Ganun po lakas ng leon. Ganun din po ang ating tao. Kaya pinalalahanan po tayo ni Pedro 24/7 magbantay. No? Kasi Satanas, hindi po yan titigil. Tuso po sa Satanas. Talagang ang bawat mananampataya ay dadayain. No? Minsan, hindi natin iniisip, akala natin ang pandaray ni Satanas ay dyan lang sa paligid. Nakikita ng mga mata. Minsan, tayo na ba yung ginagamit ni Satanas para makapanakit ng kapwa? Di po ba? Hindi natin alam at hindi natin nalalaman kasi hindi tayo nagbabantay. Tayo na pala yung ginagamit ni Satanas para isang Kristiyano ay sirain. No?
At sabihin natin, matagal na po tayong Kristiyano. Ngayon, wala naman po sa divine, ano, tayo po ay nagkakaisa at nagmamahalan po, ano. Kung mahina yung isa, dapat ipanalangin at tulungan. No? At dapat bawat isang Kristiyano ay marunong magbantay. Kung nakikita mo yung si kapatid ay nangihina sa pananampalataya, tulungan po natin. Kasi baka nadadaya po siya. No? Dapat sa ating Kristiyano ay hindi na po nagsisiraan. Kasi yung ganung bagay, kasi pinagmulay-mulayan ito, minsan maliit lang na bagay na ginagawa ng si Satanas, hindi natin alam. No? Akala natin, kasi tayo po ay parang estudyanteng isugulaki. Masarap po magsimba, tawag ito, mag-Bible study. Minsan nga, hindi pa tayo nakapag-Bible study. Ito, kunting sample lang. Bakit tayo nadaya ng kaway? Mabuti si permits niya eh. Tinitix na yung mga manggagawa. Pero tayong Bible study. Minsan, tayo na mga Kristiyano, sabihin natin, saka na ako magsimba. Diba? Isa na yan sa panganak ng kaaway. Dinadaya yung sarili mo. At ikaw naman, hindi marunong magbantay, nadadaya na tayo. Di po ba? Akala natin, si Satanas ay sinungaling. Tama naman po, no? At nalalaman natin nakaraan yung mga gawa ni Satanas. Pero sa atin, sarili, hindi tayo marunong magbantay. Mabuti pa si Satanas, binabantayan tayo 24/7. Pero tayo mga Kristiyano, hindi natin binabantayan yung sarili natin ng 24/7. Agree po ba kayo doon? Simpleng kadahilanan nga lang, yung pag-attend ng prayer meeting, Bible study, nadadaya pa tayo. Sa Lord, maunawaan mo naman ako. Masakit po yung aking kamay. Kala ko si Mary Francis eh. Nagpintuhan kami. Maunawaan mo naman ako, Lord. Pero, yun pala, meron ng daya ng kaaway sa'yo. Simple lang po. Napandaraya na ginagawa ni Satanas sa sarili natin. Si Satanas, ubol po ng tukso. No? Ibig sabihin ngayon, si Satanas ay nag-level up na rin. Minsan, mga dahilanan na hindi natin kayang paglingkuran si Satanas, ay si Jesus, dahil sa pangalan ng kaaway. Dapat isang Kristiyano, dapat marunong po magbantay. No? Habi dyan. Basahin po natin sa Matthew 26:41. Mayroon natin rin. Sabi diyan, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Sinabi po yan ni Jesus Christ sa mga apostol na malapit na po siyang hulihin at ipako sa krus. Ang sinabuhan po dyan ay si Pedro, Santiago, yung tatlong lagi nilang kasama, inner three. Pero kahit inner three sila, bakit pa rin? Yung antok pa rin, nadadaya sila. No? Minsan nga, nabi mo kanina, sa kunting gawa ng kaaway, hindi tayo manalo. Ano po ba? Yung debosyo na lang. Pag debosyo natin, hindi natin magawa. Isa na yan sa pandaraya. Akala natin, yung pandaraya ng kaaway na ginagawa ay yung kayamanan. Sabi nga doon, di kayo makapaglingkod sa dalawang master, pera o Diyos. Pero akala natin yung pandaraya ng Satanas doon sa pera. Sa ngayon po, tayo mismo ay naladaya sa maliit na bagay. Hindi tayo makapaglingkod sa Panginoon kasi may mga dahilan. Ano ba yung mga dahilan? At nakakapagawa pa tayo ng hindi kaya-aya sa harapan ng Panginoon. Kaya sabi ni Jesus Christ, magbantay kayo at manalangin. Ano ba yung kaparaanan para mapagbantayan natin yung mga pakana ng kaaway?
Dapat mananalangin. Dapat nagbabasa ng salita ng Panginoon. Sino ba dito yung nagbabasa ng Word of God? At marami nag-service, tumasang kamay. At makikita ko naman po na kasi yung anak niya nagtatanong daw kung ano yung may sasagot niya sa anak niya. Dapat ganoon po isang Kristiyano ay nagbabasa ng salita ng Panginoon at nananalangin. Minsan, pagising natin, takbo agad tayo sa trabaho. Diba? Isang pakana na yan ng kaawan na hindi natin nababantayan yung sarili natin. Diba? Akala natin yung gawa ng kaaway, sabi yan, yung mga maganda sa paningin. No? State of life. Yun ang alam natin na ginagawa ng kaaway. Pero sa simpleng pakana ng kaaway, doon tayo nahuhulog o doon tayo nasisila ni Satanas. Sabi ni Satanas ay mahina ka pala. Mahina pala tayo mga Kristiyano. Kasi bakit? Sa kunting bagay lang, hindi tayo makapagbantay. Paano pa kaya doon sa malaki? Pag malaki na yung pakana ng kaaway, o padala ng kaaway, para ikaw silain, paano na? No? Sabi niya ni Jesus Christ, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong malaig ng tukso. Ang kailangan natin manalangin at magbantay. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Totoo po yun. Ang gusto ng espiritu ay lagi kang magbasa, lagi kang umati ng Bible study, lahat ng gawain at tinan mo. Yun ang gusto ng espiritu. Pero yung ating laman ay mahina. Nadadaig ng mga bagay. Minsan nga, pag linggo, napapalit pa natin sa mga bagay kasaglibutan. At sabihin natin, Lord, naintindihan mo naman ako. Gusto mo ng Panginoon yun? Hindi. Diba? Kung marunong tayo mag-isip at marunong tayo magbulay-bulay sa mga pakana ng kaaway at marunong tayo magbantay, pakana ng kaaway. Tukso ng kaaway. No? Kaya, sa ating mga Kristiyano po ay magbantay po tayo 24 hours sa ating bantayan ng sarili natin. Baka mamaya mayroon ka pang nasasabi na hindi maganda. Isa na po yan sa mga pakana ng kaaway. Minsan, mga kapatid sa pananampalataya, nagkakagatan pa. Dapat hindi na po ganun. Isa na po yan sa pakana ng kaaway para maghihiwalay yung mga Kristiyano at madibisyon po. No? Kaya tayo bilang isang Kristiyano ay magbantay po. No? At basahin po natin sa Episo chapter 10 verse 25. Sabi po dyan, ang kaaway po natin dyan ay Espiritu. Wala? Sige, bukat po tayo. Episo chapter ay Hebreo pa, Hebreo chapter 10 verse 25. Meron. Huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating pagtitipon gaya ng pinasanayan ng iba. Salit, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. No? Ito pala yung dahilan para tayo po ay maging makapagbantay sa mga pakala ng kaaway. Pagkos tayo po ay busy sa trabaho, dapat may oras din po tayo na makapag-ibon-ibon at magpalakasan. Meron nga akong narinig, sabi diyan ay, nananalangin naman ako sa Panginoon. Tama, nananalangin. Kahit din ako magsimba, nananalangin naman ako. Maintindihan naman ako ng Panginoon. Kahit din ako mag-attend ng Bible study. Katulad po yan ng mga, ng mga tao.
Kapag wala kang relasyon sa Panginoon, paano ka maintindihan? Paano ka makapanalangin sa Kanya? Diba? Dapat ang isang Kristiyano po ay lagi magbabantay. Anong makaparaanan? Magdalo sa mga gawain. At salamat nga naman na mayroon nag-enroll noong kahapon sa discipleship na gustong matuto at gustong pag-aralan kung sino si Jesus. No? Dapat yun po tayo at sisikap na paglabanan ang mga panganak ng kaaway. Kasi po ang ating kaaway po ay espiritu. Kung tayo lang po ang lalaban sa Panginoon, ay sa Diablo, di na di kaya. Pero pag yan si Jesus Christ, kaya natin. Kasi bakit? Ilang taon na lang tinalo ni Jesus Christ sa Satanas. Kaya sabi ni Pablo, ay ni Pedro, magbantay po tayo. Huwag tayo matulog-tulog, laging gising, laging handa. No? Sabi nga sa huling araw, sabi na nababasa ko, pinag-aralan ko na ang sanlibutan po ay busy. Paggabi ang tao ay nandun sa inuman, beer house, at naglalasing. Yan po ngayon ang busy ng mga sanlibutan. Kulang, mamaya tayo ganun din. Nakikisa pa tayo doon sa mga gawa ng kaway. Ibig sabihin, kaya tayo. Sabi doon sa tinuro ni Ming, sabi niyan, kung ikaw ay ng Friday, kung nagagawa mo pa yung mga bagay na sanlibutan na to, sino ang tatay? Satanas. Ang Diablo. Tinuwila. Di ba? Masakit pakinggan, pero yun ang katotohanan. Sabi ng Biblia, no? Kung nagagawa mo pa rin na magsinungaling at nagagawa mo pa rin yung mga ginagawa ni Satanas, alay mo Satanas. Pero kung ginagawa mo, sabi doon sa dulo, pag ginagawa mo yung mga Diyos, sa iyo ang Panginoon. Diba? Kaya kunting, kunting pagkanak na lang kaaway, nanadaya tayo eh. Oh. Noong nakaraan, sinabi ni Pastor Josue yung mga gawa ni Satanas. Yung kasinungalingan, pandaraya ni Satanas. Sinabi na. Ngayon, alam na natin yung mga panganak. At alam na natin, sa Bible study pa lang, tinuturo na po yan eh. No? Pinapalala na po yan ang nakapagturo. Na dapat magbantay tayo. Dapat ang isang Kristiyano ay matibay. No? Kasi darating yung time, tutuksin po tayo. No? Ni Satanas. Kung matibay ka na po sa mga tukso na ginagawa o pinapadala sa ating Satanas. Naintindihan ba natin? Kaya nga, ako, testimony ko po, isa nagbabantay ako sa sarili ko. Kasi everyday, hindi naman mga Kristiyano yung mga kasama ko at nakakasalamuha ko. At malay natin, napasarap yung kwento, nadala ka. Kilala ka pa ng mga Kristiyano. Kasi kuya, Kristiyano pala, nagsasabi lang ganyan. Diba? Dapat everyday, pagising mo sa umaga, at 12 hours ba, nagigising tayo, bantayan sa sarili natin. Kasi mamaya, ikaw yung dahilan para magkasala yung kapwa natin. Ikaw yung ginamit ni Satanas para masila, magalit, o magtampo ang kasama mo. Diba? Pag tinignan mo, konti lang eh. At parang pag tinignan mo, parang baliwala lang sa'yo. Kasi bakit? Kasi ang nakikita din, yung ginagawa ni Satanas ay big deal. Hindi. Si Satanas, papakanaan ka na hindi mo nalalaman. Kung hindi ka matalino sa mga gawa o kilos ni Satanas, dala tayo.
No? Kaya habang pinag-aaralan ko to, Lord, tulungan mo ako sa aking pagpapahayag, makita sa akin na dapat lahat ng bibitawang kong pananalita sa labas man o sa looban ng bahay, dapat makapagbantay ako. At andyan yung Espiritu na nagpaunawa sa akin kung sabihin niya kasalanan niya, kasinungalingan niya. Kaya lagi kong pinagpipin. Kasi ginagamit ko ako dito sa harapan. Mamaya, makapagsabi ko ako ng hindi maganda sa inyo. Masisira yung testimony ko. Kung mga brother, pag mga sister, kung mayroon akong nasabi, sabihin nyo agad, Father, ito na yung ginagamit sa ano. Sabihin nyo agad para makapagbantay ko. No? No? At purihin ng Panginoon na sa buwan nito, ini-expose po yung mga gawa ng kaaway. Una, mag-aayuno. Pinapatay natin yung physical na pangatawan para tayo po ay makapag-ayuno at makapuri sa Panginoon. Sabi doon, kung patayin mo yung sarili mo sa mga pagkain para basa ka ng Biblia at makapanalangin ka. At ngayon, malakas na po tayo tulad ni Kristo na 40 nights and 40 days siya po nag-ayuno. Kahit anong gawa ng kaaway, hindi siya kayang gawin, hindi siya kayang tanggalin. Kaya malakas na po tayo. Kaya nga sasabi sa atin na pagpantay tayo na mga pakana ng kaaway. Kasi dali alam. So, yung mga tulad ko, nag-negosyo rin. Minsan, sabihin natin ang katotohanan. Sabihin natin, ay, di ako pili makapunta kasi andun ako sa bakasyon ako, pero di pala, nasa bahay lang, di ba? Minsan, white lies. Kapag tabunan lang natin yung mga na hindi tayo makapunta. No? Pwede. Pero, pag tinignan mo, paksa pa rin ang kawal. Sabihin mo katotohanan. Nandito ako ngayon, di ako makapunta. Okay lang ba bukas? Pag bukas, pwede ka pa. Sir, bakit ako pwede bukas? Well, at least, nasa yung katuhanan. Sa mga ganong bagay, mapapalaya tayo. At ngayon, kapag napalaya ka doon, yun yung habit mo. Ito yung gagawin mo. Ito na yung araw-araw mong pamumuhay. Pag sinabihan ka o tinanong ka, masarap yung katuhanan. Hindi ka pwede. Pag hindi pwede, hindi pwede. Hindi naman makawalan sa atin mga Kristiyano na magsabi ng katuhanan. No? Para lang mapaganda yung buhay natin, pagsisinungaling tayo na ihaganda natin. Pero sa Panginoon pala, kasalanan. No? Kaya nawang ito, bantayan natin yung mga labi natin sa pagbukas ng mga labi natin, bantayan natin. Kasi ang kaaway 24/7 hindi natutulog. Binabantayan po tayo. Sabi po niya ni Pedro, paalala po sa atin, maging handa kayo at magbantay. Ang diablo ang kaaway ninyo na parang liyong umaatungan at nag-aali-aligi, naghahanap ng malalaman. Ganun po ang paalala ni Pedro sa atin. Minsan, narinig na natin po ito. Ilang beses na po ito tinuro. Sa Bible study, sa preaching. Kahit nga sa evangelism, tinuturo ko. Pero nadadaya pa rin tayo. Kasi bakit? Hindi tayo nagbabantay. Dapat 24/7 babantay. Itong sarili natin, bantayan natin po. Minsan, itong sarili po natin, ito yung kaaway. No? Hindi si kapatid, hindi si kapitbahay, hindi yung kasama sa trabaho. Minsan, ito po ang kaaway natin sarili. Kaya dapat bantayan natin. No? Huwag natin bantayan si kapitbahay. No? Mayroon po sa responsibilidad din na bantayan yung sarili niya. Yung sarili natin bantayan natin. No? Araw-araw. No? At sa pangalawang puntos ko,
Sabi na, paano lumalaban ang isang Kristiyano sa pakana ni Satanas? Ito. Paano ba tayo lumalaban? No? Sabi diyan, maging matibay ang ating panampalataya. Santiago. Sabi diyan, pagtsatsaga at panalangin, kaya nga mga kapatid, magtsaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang hindi yata. Santiago chapter 7 na yan 4 pala yan. Chapter 4 verse 7. Sabi diyan, kaya nga magpasakop kayo sa Diyos, labanan niyo ang diablo at lalayuan niya kayo. Sa Episo, meron doon na dinagay na meron tayong helmet, meron tayong tabak, meron tayong armor, meron tayong sinturon, meron tayong sapatos para tatagal tayo sa laban. No? Ngayon, dapat meron kang opensa, na may depensa ka, meron kang opensa. Ay kung ba ang isang Kristiyano ay matulog-tulog, paano maka-opensa? At hindi nagbabantay, hindi maka-opensa. Paano tatakbo Satanas? Bakit Satanas lang ay katawanan lang tayo? Si Satanas nga, alam na rin ang Biblia. Nagpupot din siya ng ng mga word of God. Eh tayo, minsan wala tayong alam sa word of God. Paano tayo mag-opensa? Paano tayo mag-depensa? Tayo mag-opensa. O paano tayo magtaga. Kasi meron tayong kalasal at meron tayong tabak, word of God. O, paano tayo maka-opensa o lumalaban? Kasi sabi niya na Santiago, sabi diyan, kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo at lalayuan niya kayo. Kailangan natin, hindi yung habi tukso. Tukso, layuan niyo ako. Hindi ganun. Tukso, lalayo ako sa'yo. Kasi ang tukso po, lagi nandyan yan. Satanas, nandyan lagi yan eh. Kung ano yung magandang nakikita mo, laging pawalan. Parang ganyan. Subukan mo sa internet. Kung ano yung pinindot mo, at magaling sa internet, alam mo, mayroon parang sino ba nagwagawa niya? Si Carlo yata, mayroon ganun eh. Pag pinindot mo yung interbawa, pumunta ka sa sa marketplace. Kapag pinindot mo yung motor, at ngayon, ipapack up sa'yo ng internet, puro motor. O, sa Lazada, pinindot mo yung ganito, lahat ng magpapadala sa'yo, yung gusto mo. Ganun po sa Satanas. Kung saan ka mahina, doon ka papadala. No? Ganun po sa Satanas. Kung saan ka mahina, doon ka papadalahan ng mga tukso. Dapat ang isang Kristiyano marunong magbantay at laging mananalangin. Lord, tulungan mo ako. Dito po ako mahina. Kung mahina ka doon sa mga bagay-bagay, sabi nga doon sa maputi, pag-pray mo, Lord, layo mo ako sa maputi. Di ba? Lord, mahina po ako sa ganito. Minsan, magalitin po ako. Minsan, mainitin po ang ulo ko. Lord, tulungan mo po ako mapaglabanan sa mga bagay na ito. Andiyan naman ang Lord na handang magtulungan doon sa Santiago. Ang sino man, chapter 5, na kung sino man daw yung may pagkukulang, humingi sa Kanya. Hingi tayo sa Panginoon ng lakas ng loob na pagtagumpayan yung mga bagay na makapakana ng diablo sa buhay sa atin.
Para hindi po tayo matukso eh. Kaso ang kulang po sa atin, hindi tayo marunong magbantay. No? Minsan, sabi nga doon, isugulak lang tayo mga Kristiyano. Tama po ba? Minsan, mga nauuna pa natin yung mga bagay-bagay sa libutan. Unahin natin yon bago ang Panginoon. Paano tayo magbantay? Kung ba tayo magbantay mga Kristiyano? Eh, malapit na po ang pagdating ng Panginoon. No? Dapat, kung si Satanas ay triple times na gumagawa o manunukso, dapat tayo 10 times. Hindi na 4 times. Hindi na, o ano yung kaya mo na kailangan mong gawin, gampanan, para makalayo na doon sa mga bagay na mga paanak ng diablo. No? Eh sabi ko nga sabi ko lang sa Nets, minsan naghihikaw tayo po, ano? Na di man masama na pagkapera kung kalooban ng Panginoon. Pero minsan, maghihikaw tayo para lang makuha yung mga bagay na magpapasaya sa atin. Pero one time, one day, yung kayamanan na iniipon natin na yan, kahit piso po, hindi natin kayang gawin yan. Ganun po ang tao, kahit mga Kristiyano po. Sabi nga doon, saan ba si Iman? Yan nagsimba eh. Sabi niya, tagal mong pinag-ipunan sa loob lang ng taon. Tapos pag tayo po ay namatay, yung mga anak natin hindi marunong humawak ng ng pinagpagura natin. Wala pa po yan, 1 year. Upos po yan. Ang gagawin ng mga anak ay binta dito, binta doon, binta dito. Magpakasaya. Kasi bakit? Hindi sila marunong. Ganun din po tayo. Lahat po ng ating pinagpapagura at ipinagpalit sa Diyos, hindi natin po yan mapapakinabangan. Amen po ba? Dito lang po yan sa ibabaw ng lupa, mapapakinabangan. Habang po tayo nabubuhay. Sabi nga, hindi naman masama na yumaman. Kasi deserve mo yan. Deserve mo yan dahil naglilingkod ka sa Panginoon. Sabi doon sa Matthew 6:33, inahin mo ang kanilang Panginoon ang lahat ng bagay. Bibigay sa'yo. Sabi ng Panginoon. Deserve natin mga Kristiyano. Pero kung iyan ang nakakahadlang, kung hindi ka makapag-serve sa Panginoon, kasalanan din po. Sana, kung nagpagamit ka sa Panginoon, maraming Kristiyano na ang tumanggap sa Panginoon. Kaso hindi, nadadaya pa rin tayo. Kaya doon Sir Nets Video, yung turo po namin doon ay dinadalima namin. Para habang nagpapatuloy po sila, yung mga masakit na pananalita, kailangan sabihin na para mamulat na po sila. Kasi pag hindi natin sinabi yung mga sakit na pananalita, sabi ko, one time, kung hindi ko sasabihin sa kanila to, one time mamaya ako nagtuturo sa kanila, o kami, Sir Lourdes, Sister Judy, sila yung kami yung gamitin para masila sila, matukso sila. At mag-backslide sila doon sa mga pagkakilala sa Panginoon. Sabi ko, huwag kayong titingin sa amin. Kasi kami mahina din. Nagpapalakas din kami sa Lord. Araw-araw, nananalangin din kami, nabigyan kami ng Panginoon ng lakas ng loob na pagtagumpayan yung mga gawa ng kaaway. No? Kaya sabi ko sa kanila, huwag kayong titingin sa amin o sa kapaligid sa simbahan. Kasi one time, mamaya, gamitin sila ng Lord ng kaaway para kayo po'y masila. Para kayo mag-backslide. No? Dapat ang isang Kristiyano hindi nakatingin, nakapokus sa mga bagay-bagay, dapat nakapokus kay Lord. Dumating man yung mga pagsubok, dumating man yung problema, marunong na magbantay. No? Minsan, ganung bagay, nadaya tayo. No? Di ba masama magtrabaho? Sabi nga doon, sa ng Panginoon, huwag pakainin ang tamad. Di ba? Kailangan magtrabaho tayo. Pero kung ang trabaho na yan, ay binibigyan ka naman ng sapat ng Panginoon na pagkakitaan,
at napapabayaan mo na dahil sa trabaho. Kasi ganito po yun eh. Habang pinagpapala po tayo, andun na po yung puso natin. Di ba? Minsan yung paglilingkod natin sa Panginoon, naaagaw na. Totoo po yan eh. Sabi nga ni Pastor, Pastor Roswell, hadlang yung trabaho talaga sa paglilingkod sa Panginoon. Totoo po yun. Kasi po ako, busy po talaga ako sa trabaho. Pero Lord, tinawag mo ako ito sa akin. Tinawag mo ako para sa kaharian mo. Sisikapin kong magampanan yung pinapagawa mo sa akin. Kasi kahapon po, nakauwi po ako ng alas 7 yata. Galing po ako ng Paranaque. Sabi ko, dapat makaabot ako ng discipleship. Para yung matutunan ko ako. Dapat sana maliligo pa ako. Sabi ko din pagod na ako. Kailangan humabol na ako. Pagdating ko po dito, sabi ko nila, tapos na, late ka na. Sabi ko, sayang. Sabi niya, magkapit ako muna brother at magtinapay. Kala ko talaga tapos na, pero di pa pala. So, natutuwa ako at nagagala kasi nag-aral ako mahalaga. No, sa Biblia. At meron po kayong bagong classmate. Pagdating po sa arithmetic, pagdating po sa mga tawag ito, sa mahina, sabi ko. Kaya pinagpipili ko sa Lord na, Lord, bigyan mo ako ng katalinuhan na magawa ko rin. No? Ganun po, dapat nagsikap, pati may study, minsan late na po nung ilang sister needs na pumunta. Minsan, usapan, 6:30, nakakabing po ako ng alas 7 ng gabi. Kasi dahil sa kadahilanan, may trabaho. Hadlang lang ang trabaho, no? Pati sa lang. So, gusto kong gampanan yung tatawag sa atin. Dapat, hindi naman po binibida ko yung sarili ko sa inyo. Kung love mo talaga si Lord, gagawin natin. Kahit hindi mo kaya, kasi minsan, ang kaaway ko nagpapadala eh. Hindi mo yan kaya. At hindi mo yan kaya gampanan. Minsan, gusto mo na mag-lingkod sa Panginoon. Minsan, ang kaaway, papadalahan ka ng ano? Kabisihan. No? Bibisihin ka para hindi ka na makapaglingkod. Hindi ka na makatid ang gawain. Hindi ka na makapag-Bible study. Sino ba dito yung may Bible study? Nasa ka mga kamay? Ilan-ilan lang yung may Bible study. Paano yung iba? Nagsisikap ba tayo? Masakit po pakinggan, ano masakit. Sabihin, ito yung katuhanan. Sabi nga na dapat sabihin ng katuhanan, mapalalaya tayo. Sikap po tayo. No? Kasi po, hindi tayo makapagbantay kasi wala yung salita ng Panginoon. Minsan, mahina po tayo sa Word of God kasi hindi tayo nagsisikap. Hindi po tayo naghumikaho na pag-aralan kung sino si Jesus. At sa darating na tayo, dapat langit ang punta ko. Kaya nandito po tayo para langit ang punta natin. Kasi mga pakala ng kaaway lang, istorbo lang yan sa atin eh. Sinusubok lang tayo ng kaaway para hindi tayo magtagumpay para kay Lord. Gusto kasi ng kaaway, lahat ng tao, kung siyempre, kaya si Satanas, 24/7, nanunukso. Di ba? At gumagawa ng mga pakana si Satanas para lang may makasama doon sa inyo. Eh tayo rin ng mga Kristiyano, mahina. Toho ba? Mahina. Parang si Adan at Eva. Sinabi lang ni Satanas na pag kumain ka ng prutas na to, malalaman mo ang tama at mali. Hindi ka na mamamatay. Totoo naman hindi mo sila matay, kaso spirit palit na kayo na. Dahil sa pagkain na ng prutas.
Ganun po tayo mahirap. Para tayo mapalakas. Sabi dyan. Maging matibay ang ating pananampalataya, sabi sa Santiago. Sabi po sa Epistle chapter 6:12. Sabi dyan, sapagkat hindi tayo nakipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadiliman umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong spiritual ng kasamaang ipapawid. Yun po yung mga taway natin eh. Paano natin mapaglabanan yan? Makapangyarihan po sila. Eh kung wala tayong Word of God at hindi tayo nagsisikap na mag-aral ng salita ng Panginoon, ano panglaban natin? Ano yung pag-umpisa? Kasi yung kaway po natin ay spirito. At minsan nga sa gawa, kahit mga magagawa ay nalililang, nadadala. Sabi doon sa huling araw ay darating yung time na ay mga manggagawa ay masisila sa mga pakala ng kaway. Kasi bakit? Hindi tayo marunong magbantay. Oo, may alam tayo sa Word of God. Paano natin gamitin yung Word of God? Minsan, hindi natin magamit. Kaya, paalala po sa bawat isa, alam na natin mga pakala ng kaaway, ano yung mga pagsisinungaling ng kaaway, yung mga ginagawa ng pandaraya ng kaaway. Alam na po natin. No? Sa Bible study po, tinuturo na po. Sunday service, tinuturo na po yan. Mula first Sunday hanggang second Sunday hanggang ngayon, tinuturo na po. Bakit ang mga Kristiyano nadaya pa rin? Kasi hindi marunong magbantay sa mga pakanak ng kaaway, sa mga kasinungalingan ng kaaway. No? Kaya, tayo mga Kristiyano po ay magbantay. Kasi may kaaway po tayo. Mamaya, pasila. Dapat huwag siya ng gano'n. Bawas, kapatid. Si brother ay nanghihina, palakasin po natin. Kung may problema, palakasin po natin para hindi po siya madaya. No? Kaya dapat sa Kristiyano ay pinapatay na po yung mga, yung imo-imo. Dapat ang isang mga Kristiyano, wala na po, hindi na po matampuhin. Kapag sabihan lang ng masakit, tatampuhan agad. Hindi na po magsisimba. Mga Kristiyan sa Dilibay ay mga ganito. Kaya kaya ka ng kaaway. Diba? Kaya padalahan ka ng mga bulong-bulong para di ka magpatuloy. Dapat ang isang Kristiyano, pinapatay na po yan. Yung, tawag ito, fried chicken na yan. Gastos na yata. Dapat, di na po yan. Dapat ang isang Kristiyano po, hindi na matampuhin, hindi na po magalitin. No? Ang isang Kristiyano po ito, magagalit, tatampo, nadadamay po sa simbahan. Totoo po yun. May tampo lang ba ako? May tampo lang ako kay Father Raymond. Hindi na ako magsimba dyan. Tamay na simbahan. Kay Father Raymond lang ako may tampo. Hindi naman sa simbahan. Bakit yung simbahan nadadamay? Ano yan? Makanak ng diablo. Ginamit ng si Father Raymond para ako matukso. Di na ako magsimba, di na ako magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Sino ang talo? Di ba ako? So lumayo, ayaw mo na. Nagkatampuhan lang kayong dalawa. Si Father Raymond lang naman yung katampuhan ko. Hindi naman siguro big deal yung pagkatampuhan namin dalawa. Tapos damay ang simbahan. Ganun pa sakit ng isang Kristiyano. Tutubo yun. Paglipat mo sa isang simbahan, ganun ka pa rin kasi bakit? Hindi dapat baguhin mo sarili mo. Hindi si Father mo nang babaguhin. Ikaw, tayo. Ikaw yung tawag ito, ikaw yung tinutukso ni Satanas, hindi mo alam. Hindi natin alam yung mga pangalan ng tao. Pero alam ni Satanas, ay alam mo, at may Word of God ka, ay daya ng kaaway ko, ba't ko papatulan si Father Raymond? Ba't ko siya papatulan?
Eh kung papatulang ko siya, lugi ako. Siya nagsisimba, ako hindi. Di ba? Hindi natin alam. Minsan, yung mga pakana ng kaaway, hindi natin alam. Pero yun po yung realidad na nangyayari. Akala natin yung pakana ng kaaway, mga ganito-ganito lang. Pero, minsan, tayo po ang niyadaya, ginagamit ng si bagay. Ginagamit ng sister, ginagamit ng mga bagay-bagay para magtampo ka. Pero kung patay po tayo sa mga ganung bagay, hindi mo na siya papansinin, bulag ka na doon. Dapat diretso ka sa pag-iwan. Sino ba pinaglilingkuran ko? Si Father Raymond o si Lord? Si Lord. Ay dapat, kung di ako nagtampo, marami sana akong nagawa para sa Panginoon. Diba? At yung kingdom ng kaharian ng Diyos sa lupa, nahadlangan natin. Kasi bakit? Dahil sa pagkatang sila. Amen po ba? Amen. Sana nabuksan po sa mga ganong bagay na pakana ng kaaway, buksan yung ating isip, buksan yung idea natin na pagpatuloy. Kasi may plano ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Ngayon, yung plano ng Panginoon, nahadlangan kasi dahil inuwi mo tayo. Apat, talisin po natin yan. Wala na sa Kristiyano yan eh. Natural na po yan na mayroong minsan hindi nagkakaintindi. Natural na po yan sa paglago ng isang Kristiyano. Pero kung didibdibin mo yan, talo ka. Talo tayo. Amen po ba? Amen. Kaya huwag mo titingnan yung nagagawa ng iba. Tingnan mo yung sarili mo kung ano magagawa mo para sa kay Lord. Para makapagpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi lahat ng disturbo sa paglilingkod natin sa Diyos, pakana ng kaawayan para tayo maging talunan. Kaya sabi doon ni Santiago, magbantay tayo para sa Panginoon, no? Last. Sabi, dapat maging matatag ang isang Kristiyano. Pagkatapos ng labanan, anong kasunod? Tapos ng tagumpay, mapaglabanan mo, mga pakana ng kaaway, mga disturbo sa buhay mo, anong kasunod? Victory, diba? Pagpapala, no? Sabi diyan, pagkatapos ninyo magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalakan, katatagan, at lakas ng loob, at isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makabihagi kayo sa kanyang sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian. Si Kristo, kasama si Kristo, sa kanya ang kapurihan magkailan. Diba? Pagkatapos mapaglabanan yung mga tukso, yung mga pakana ng kaaway, yung mga ginagawa ng kaaway sa bawat mga Kristiyano, bawat mga pataya, ang sunod, makikita mo, totoo ang Diyos na sinasakwa namin. No? Kaya sa labanan, tsaga tayo, magpangatag tayo. No? Kasi bakit? Water na pala. Sabi dyan sa Joshua 1:8, huwag mo kaligtaang basahin ang aklat ng kautosan, kagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakasaad dito. Sa ganon, magiging masagana at magtatagumpay ang inyong pamumuhay. Ang sagot. No? Lagi natin basahin, pakaralan, atin tayo ng mga gawain para lahat ng pakana ng kaaway malalaman natin. Amen? At ngayon, pag nakapagtagumpay ka, lagi kang sampul po sterlets. No? Kasi nung ginambay ko study namin doon, pati yung bahay niya madilim. Hindi lang yung buhay niya yung madilim. Pero si Brother Dan, easy lang yun eh. Pero si sterlets, talagang nakita ko madilim. Pero ngayon, nagliliwanag na. Bakit? Yung mga pakana ng kaaway, yung disturbo ng kaaway, napaglabanan niya na.
Kaya sa akin ang prayer ko, Lord, tulungan mo si Sister Rich Badarda na yung kanilang pagkakilala sa iyo ay magpatuloy sa paglilingkod. Darating yung time, meron talaga. Hindi tayo makaiwas po dun. Kahit nga mga alagad, namatay po sila dahil sa pag-uusig. Diba? Si John lang ang sumulat ng pahayag yung nabuhay. Pero lahat ng mga alagad ni Kristo namatay sa pag-uusig. Kaya tayo, bilang mga Kristiyano, may haharapin talaga tayo. Pero pag nanatili ka hanggang wakas, siyang maliligtas. Labanan mo lahat ng pakala ng away. No? Konklusyon ko po. Sabi niya, paano ang isang Kristiyano magbantay at maganda? Paano lumaban ang isang Kristiyano sa pakana ni Satanas? Dapat maging matatag ang isang Kristiyano. Amen? Pag iyan, nakabisado na natin, Lord, kailangan mahanda. Kailangan paglabanan ko sa Satanas. Isang kasunod yan. Kaya tagumpayan ko. Pero pagkabalan. Amen? At sa mga ito, meron po tayo naintindihan. Sa mga ito na kailangan natin magpantay. Sa mga Kristiyano, kailangan magpantay po. At hindi natin alam dahil na pala yung ginagamit ng kaaway para matukso, magalit ang kapwa natin. Sabi ni Pablo doon, gusto kong gumawa ng mabuti pero nagagawa ko. So sa Roma, gusto kong gumawa, sabi gusto kong gumawa ng mabuti pero nagagawa ng masama pa rin. Dapat ang kanila po natin yan. No? Isang mga Kristiyano. Baguhin na natin yung Kristiyano. Yung standard ng mga Kristiyano. Baguhin natin. Minsan kasi yung standard ng mga Kristiyano bumababa dahil sa mga bagay-bagay na nakita natin. Dapat isang standard ng Kristiyano, dapat pataasin pa natin. No? Kung ano ginawa ni Jesus at ginawa ni Pablo, pinagay ni Pablo, imitate nila yung Jesus. Kaya yung pagdala kay Jesus. Para paabot sa langit. Sila po ay, alam mo natin, ligtas po sila. Kaya ay gagawin po natin. Ano naman, pakala ng kaaway kung lamanan po natin. Amen po ba? Amen. Sige po, tayo po tumayo. Sige, lalangin po tayo. Panginoon, salamat, hallelujah, sa mga salita mong nahayag sa umagang ito na pinaalam yung mga gawa ng kaaway o gapos ng kaaway, hindi po kami makalaya doon. Tulungan mo po kami na mapalaya sa mga pakana ng kaaway o sa mga pagsisinungaling, mga gawa na hindi kaya-aya sa iyong harapan. Tulungan mo po, Lord, kami para makita mo po kami na mayroong kabanalan. Sabi doon sa Roma 12, chapter 12, verse 1 to 3, na matagpuan mo po kami ang aming sarili ay banal at kasiyasiya sa iyong harapan po, Panginoon. At hindi namin po ito magagawa kung hindi na po namin kasama ka. Dalangin po namin na udyukan po kami ng iyong banal na Espiritu na sa lahat ng mga gawain, tulungan po kami na maka-attain po ng mga gawain para malaman po namin mga gawa ng kaaway at meron po kaming sandata ng mga salita mo na pangpinsa para sabi nga doon ay lumayo sa amin si Satanas. Salamat, hallelujah, sa bawat isa. At salamat, hallelujah, na pinangyari mo, Lord, ang gawain ito para palalahanan ang bawat isa at magbantay ng 24 hours, Panginoon. Bantayan namin ang aming mga sarili na hindi madaya, hindi maagaw o maging dahilan ng sanhi ng pagkakasala ng kapwa po namin. Kaya tulungan po kami, hindi namin ito magagawa kung wala po kami. Lord, hallelujah, habang naghihintay po kami sa pagdating ko po, Panginoon. Pero salamat sa iyo lamang, Lord, ang kapurihan magpakailanman. In Jesus' name, amen.